Ang katayuan ng bawat tao ay iba-iba. Merong mayaman at meron ding mahirap. Pero, lagi niyong tatandaan na hindi pinili ng kahit sino man na magkaroon ng mahirap na sitwasyon sa buhay. Hindi din maganda na bumase tayo sa katayuan ng isang tao at humusga ng kapwa. Ito ay kwento ng isang lalaking showmaker na si Mark. Isang masipag na trabahador si Mark at sa katunayan ay talagang humahanga dito ang kanyang amo. Mabilis ito magtrabaho at talagang pulido kung gumawa ng sapatos. Pero ang hindi alam ng kanyang amo ay may dahilan pala ang ganun niyang pagkilos. Ito ay dahil sa isang magandang babae na laging dumadaan sa harap ng shoe repair shop nila na nagtatrabaho at nakatigil hindi kalayuan sa lugar nila. Ito ang nagbibigay inspirasyon kay Mark sa araw-araw at sa sobrang torpe ni Mark sa babae ay lagi itong umiiwas ng tingin kapag napapansin niya na napapatitig ito sa pwesto niya. Subalit isang pagkakataon ang dumating nang hindi niya inaasahan. Pumasok ang babaeng crush ni Mark sa shop nila. Dala ang isang magandang sapatos para ayusin sana ang heels nito. Nataon pa na si Mark lamang ang nagsisilbing trabahador noon na natulala at hindi makapagsalita ng mga sandaling iyon. Para siyang napipi sa hindi niya malamang kadahilanan. Napansin ito ng may-ari na tinulungan na si Mark. Ito ang tumanggap ng inaabot ng babae na sapatos at nagsabing bumalik na lang kinabukasan para kunin ito na sinang-ayunan naman ng babae. Pero bago umalis ay nagbitiw muna ito ng salita. Hindi ka ba marunong magsalita? Babalikan ko yan bukas ha. Dapat ayos na yan. Pag-alis ng babae ay kinausap at pinayuhan ng may-ari si Mark sa mga bagay na dapat niyang gawin. Alam mo, naintindihan kita. Lalo na kaharap mo yung babaeng gusto mo. Napakaganda pala talaga niya at normal naman sa karamihang lalaki ang umakto ng ganyan. Pero tatandaan mo na kung hindi mo susubukan ay walang mangyayari sa'yo. Malay mo, gusto ka pala niya, hindi mo lang alam. Kailangan lakasan mo ang loob mo. Aminin mo na may gusto ka sa kanya. Hindi ka makakakuha ng sagot kung hindi mo susubukan. Dalawa lang naman yan. Pwedeng umuo siya o humindi. Importante, nalaman mo. Kasi kung hindi mo susubukan, wala kang mapapala talaga hanggang sa dumating yung punto na mahuli na ang lahat. Naipasok sa isip ni Mark ang lahat ng sinabi sa kanya ng may-ari. Kaya kinaumagahan ay inabagan niya talaga ito para iabot ng personal ang pinaghirapan niyang ayusin na sapatos. Hanggang sa dumating na nga ang kanyang hinihintay. Pagtanggap ng bayad ay naglakas loob ng magsalita si Mark. Ito na yung sapatos mo. Ako nga pala si Mark. Alam mo, gusto kita. Matagal na kitang gusto. Sana pwede kitang maligawan. Ano yun? Sa tingin ko, hindi tayo bagay. Tingnan mo nga sarili mo. Tingnan mo ko. Sige na, alis na ako. Si Mark ay talaga namang nasaktan sa kanyang mga nadinig. Pero nandun ang may-ari ng shop para payuhan siya. Mark, bigyan mo ng isa pang pagkakataon ang sarili mo. Kausapin mo siya ulit at yayain mong kumain sa labas. Alam ko, kaya mo yan. At matalino kang bata. Bukod doon ay mabait pa. Walang babaeng hindi magkakagusto sa'yo.
Maniwala ka sa akin. Hayaan mo na muna yung nararamdaman mo ngayon at subukan mong muli bukas na kausapin siya. Kaya pinagplanuhan itong mabuti ni Mark at 2 araw ang lumipas ay inabangan niya itong muli na dumaan sa shop nila para kausapin at dumating na nga ang hinihintay niyang pagkakataon. Miss Maganda, sensya ka na, hindi ko pa kasi alam ang pangalan mo. Ako si Andrea. Oh, bakit? Gusto sana kitang makausap kahit 1 minuto lang kung pwede. Sige, bilisan mo. 1 minuto lang ha. Gusto sana kitang yayain kumain sa labas. Mamayang gabi. Hindi kita masusundo ng magarang kotse o ano paman. Alam ko yun. Pero sana mapagbigyan mo ko kahit na 1 pagkakataon lang na kausapin ka. At magkakilala pa tayo ng mabuti. Please. Ito ang number ko para ma-message mo ko kung interesado ka o hindi. Pagkabigay ni Mark ng 1 maliit na papel, taglay ang kanyang number, ay umalis na ito at dahil humanga si Andrea sa effort ito na kausapin siya, sa kabila ng pagiging mahiyain nito ay pinagbigyan niya ito. Minisidya si Mark na sunduin siya sa isang lugar sa nasabing araw at oras. Nang matanggap iyon ni Mark at nabasa ay talagang tuwang-tuwa ito at humiling ng day off sa kanyang boss na syempre ay agad naman siyang pinagbigyan. Hanggang sa dumating na ngang oras at araw ng kailang usapan, si Mark ay umupa ng isang taxi para sunduin si Andrea na naghihintay na sa kanya noong panahong iyon. Pero sa kalagitnaan ng biyahe ay may napansin siyang isang matanda na naglalakad ng mag-isa. Nakatungkod na ito at mukhang hindi alam kung saan pupunta. Pinahinto ni Mark ang taxi at panandali ang nagdalawang isip. Ano kaya gagawin ko? Huling pagkakataon ko na ito para magustuhan ako ng babaeng gusto ko. Pero hindi ko naman pwedeng pabayaan yung matanda na mag-isa sa daan lalo't gabi na at delikado. Walang magawa si Mark dahil na din siguro sa talagang mawain ito at hindi niya kakayanin kapag may nangyari sa matanda. Kaya tumawag siya kay Andrea at sinabing hindi na sila matutuloy dahil nalagay siya sa isang alanganing sitwasyon. Pero hindi pa man niya naipapaliwanag ng buo ang nangyari ay pagalit nang sumagot si Andrea. Huling pagkakataon mo na to, pero sinayang mo. Wag mo na akong kakausapin ulit ha. Sabay end call nito. Si Mark kahit na nangihinayang siya sa pagkakataong sinayang niya ay mahinahong inakbayan ang matanda at pinasakay sa taxi at tinanong ito at hindi siya nagkamali, wala itong maalala ni hindi nito alam kung saan ito pupunta. Buti na lamang at may dala itong ID sa kanyang bulsa at agad itong ipinakita ni Mark sa driver para ihatid ito sa nakasulat na address doon. Pagpunta nila ay bumaba sila sa harap ng isang malaking bahay at nag-doorbell ito at nagulat siya sa kanyang nakita. Nakita niya si Andrea na nag-aalala dahil umuwi itong wala ang kanyang ina. Nanay pala ni Andrea ang matandang babae na tinulungan niya. At ayon kay Andrea ay mayroon itong Alzheimer's disease at madalas nang makalimot at kung saan-saan na din napapadpad at naliligaw. Alalang-alala ako, salamat at nakita mo si Mama. Maluhaluhang banggit ni Andrea kay Mark. Ang ina naman ni Andrea kahit na medyo nakakalimot pa sa mga nangyari ay nagsabi na, "Napakabait mo iho, maraming salamat, ingat ka sa daan ha." Pag-uwi ni Mark at matapos niyang ihatid ang ina ni Andrea ay
nabiyayaan siya ng isang bagay na hindi niya malilimutan dahil sa kanyang ginawa. Simula kasi noon ay lagi na silang magka-chat at nagtatawagan ni Andrea na dumating sa puntong naging sila din sa wakas. Nakita kasi ni Andrea ang kabutihan at kagandahan ng loob ni Mark na bibihira niyang makita sa ibang lalaki na nanligaw sa kanya. Akala ni Mark na hanggang pangarap na lang niya si Andrea, pero dahil sa kabutihan na ginawa niya ay nasuklian siya ng isang regalo na ipagpapasalamat niya sa Diyos habang buhay. Iyon ay ang makapiling ang babaeng mahal niya. Tumulong sa kapwa natin na walang hinihintay na kapalit. Matuto tayong gumawa ng tama sa kahit pa may kaakibat itong sakripisyo. Dahil laging tatandaan na ang tamang paggawi sa kapwa ay biniyayaan ng magandang resulta kagaya ng natunghayan natin sa kwentong ito. Bago tayo magtapos, shoutout nga pala sa mga lahat ng ating masugid na tagapagsubaybay ng ating munting channel na sila Kimberly Mila, Casey Mila, Joel Trogon, Jinky Bunabon, Jamranica Omrog, Jessin Laping, and Jerry Omrog. Maraming salamat po. See you next video. Dito na po nagtatapos ang ating kwento. Sana po ay may natutunan kayo sa videong ito. Magsama-sama muli tayo sa susunod na kwentong magbibigay ng inspirasyon sa inyong buhay. At ito ang inyong Teacher Josie na nagsasabing masarap mabuhay kung ang Diyos ay laging kasama.